Oy, update ko lang kayo. Bigyan ko lang kayo ng update patungkol sa mga nangyayari dito sa bayang Pilipinas. Alam nyo po ba na habang ang mga congressman at ang mga senador ay nag-aaway, nagpapasikatan, nagpapagalingan ng mga punyeta, habang sila ay nag-aaway-away, habang sila ay nagkakagulo, nagpapasikatan, habang ang Congress ay meron na ring aso. Putang ina, mukhang aso talaga. Meron ng katapat si Auntie Claire. Pero mamaya pag-uusapan natin yan. Habang ang mga punyemas na halal ng bayan na pinapalamon nating mga punyemas na yan, mga sweetik na yan, yung mga putok sa buho na yan, habang pinasusweldo natin at ang sarap-sarap ng buhay, hindi lang sila, mga anak nilang abusado at mga kabit nilang malalandi. Nabusog na busog sa pera ng taong bayan. Habang sila ay nagkakagulo, alam nyo ba, merong isang kandidato noong nakaraang eleksyon na dinaya. Dinugas. Actually, hindi lang isa. Isang buong grupo sila na dinugas netong ating Comelec. Si Pastor Apollo Kibuloy. Ayan, isa sa mga dinugas nitong mga kumag na mga taga Comelec. Alam nyo ba, bumalik na po siya sa dati niyang gawain. Ano yon? Ayusin, pabanguhin, pagandahin ang bayang Pilipinas. Nag-resume na po si Kingdom of Jesus Christ, si SMNI Foundation. At ang KOJC at si Pastor Apollo Kibuloy, nagsimula na po silang muli na ayusin, pagandahin ang bayang Pilipinas. Bumalik na po ang tree planting activity. Palakpakan natin. Bumalik na po ang tree planting activity ng Kingdom of Jesus Christ. At sila po ay nagtanim ng mga fruit-bearing trees dito po sa may Davao. Sa Davao City. Ang ganda-ganda na ng Davao. Pero panimula pa lang yan. Kasi they've been doing the tree planting activity, the coastal cleanup, and the beautification sa Pilipinas. They've been doing that sa buong Pilipinas to since 2015. 2015 ba? 2005? Basta yan. They've been doing this for a long time. And naantala po yan, mga bossing, noong tumakbo po si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado, kasi before pa mag-eleksyon, nagti-tree planting activity na po tayo kasama natin ng mga taga-SMNI at mga taga-KOJC. Pupunta tayo, yung cleanup drive, tree planting activity, coastal cleanup, talagang ginagawa na nila yan noon pa. Hindi lang nila ipinapangalandakan, hindi lang nila ipinakikita sa mga tao, dahil hindi sila ganun ka fame whore katulad ng mga nasa gobyerno na lahat na lang, kahit di naman nila pera yung kanilang pinamimigay, punyema sila. Akala mo galing sa mga bulsa nilang mga hayop sila. Ito si Pastor, sabi niya tapos na ang eleksyon. At nasabi ko na rin naman sa inyo yan, mga bossing, na babalik po si Pastor Apollo Kibuloy sa pagtulong sa bayang Pilipinas kahit hindi po siya nanalo. Baka nga mas marami pa siyang magawa bilang isang pribadong tao kaysa sa mga nanalo ngayon. Di ba? Kita mo naman, hindi pa man siya pagkatalo niya, anong ginawa niya? Inano niya kagad, talagang sinukol niya kagad ang Comelec. Dahil ang Comelec ay hindi sumusunod sa mandato sa kanya ng manual recount. Kaya dahil dyan sa mga napakaraming mga pandurugas dyan sa nakaraang eleksyon, anong ginawa ni Pastor? Nagsampa kagad siya ng mga kaliwat kanang petisyon para maayos, unang-una sa lahat, ang electoral process system dito sa Pilipinas. Ayusin ang electoral system. Anong sabi niya? Baka naman, kaya naman gusto niyang ayusin dahil natalo siya. Hindi. Sabi niya, wala na akong pakialam sa resulta.
Gusto ko lang malaman kung nagkaroon ba talaga ng dayaan ngayong eleksyon. Iproklama nyo na lahat ng iproklama. Kahit na mapatunayan sa manual recount na nanalo ko, hindi na ako upo sa inyo na yan. Oo, hindi ko na tinitingnan dito yung aking kalagayan. O yung aking posisyon. Hindi ko na kailangan ng posisyon sa gobyerno. Dahil sabi nga ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi ba? Nasa kanya na ang lahat. Nasa kanya ang yaman, nasa kanya ang yaman ng espiritual, nasa kanya ang yaman pisikal, nasa kanya ang followings, nasa kanya ang pagtiwala ng publiko, nasa kanya ang tiwala ni Pangulo. Sikat na sikat siya sa buong mundo. Meron naman siyang kapangyarihan sa kanilang samahan at siya ay kinikilala bilang isang magaling na leader sa kanilang simbahan. So hindi niya na kailangan lahat ng pwedeng makuha ng isang politiko. Hindi niya na kailangan yan. Ang kailangan na lang niya yung kanyang vision, yung kanyang pangarap sa Pilipinas ay ma-execute kahit sino pa man yan. Sabi nga niya, kung sakali na makahanap ako ng isang kandidato na katulad ni Pangulong Duterte, hindi ako magdadalawang isip na ialay ang lahat ng resources ng aking simbahan para sa kanya. Yung pagtakbo naman ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, yung pagtakbo naman niya is hindi naman para talaga sa kanya. Kasi syempre, hindi na rin naman siya bata. Ang gusto niyang mangyari, bago man lang siya mawala sa mundo, yung kanyang mga pangarap para sa kanyang pinakamamahal na bayang Pilipinas ay kanyang matupad. Kaya siya tumakbo sa politika para ayusin ang bayang Pilipinas. Dinaya. Ayaw talaga siyang paupuin. Kita mo nga, lahat ng kaso niya gawa-gawa So talagang gagawin lahat ng gobyerno na ito para mapigilan ng isang Pastor Apollo Kibuloy na makarating dyan sa kapangyarihan. Dahil alam nila, kapag kaya na nakahawak ng kapangyarihan si Pastor Apollo Kibuloy, talagang gagawin niya yung nararapat. Pag nakahawak ng kapangyarihan niya, gagamitin niya yung kanyang kapangyarihan para sukulin, hulihin, ibitay ang lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya talagang lahat gagawin ng mga switik, ng mga animal, demonyo, ng mga nasa gobyerno para hindi lang siya maiulok-lok dyan sa kapangyarihan. Alam nila yan so ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy gusto niyang patunayan sa lahat ng mga kababayan natin na hindi mo kailangan ng posisyon para tumulong. Kaya ayan, ibinabalik na po ni Pastor Apollo Kibuloy yung kanilang pagkakawang gawa. At sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga pagkakawang gawa ngayon ng KOJC, kasi hindi sila mayabang Sabi ko nga sa inyo, nagkaroon ng mayabang dyan, kami lang Hindi sila mayabang, hindi sila bragi, hindi nila pinapamuka sa mga Pilipino yung mga naitutulong nila sa bayang Pilipinas. Sabi ko, hindi, this time kailangan malaman ng Pilipino na merong isang grupo, isang tao na talagang mahal ng bayang Pilipinas na kahit na gumastos ng sarili niyang resources, pera, para lang maayos ang bayang Pilipinas, ginagawa niya. Kaya ngayon, lahat, sasabihin natin, lahat ipararating natin sa inyo. At katulad nga na sinasabi ko, bumalik na po yung kanilang tree planting activities. Mahal po yan, hindi mura yan. Oo, bumalik na yung kanilang tree planting activities at gagawin na naman po ito sa buong Pilipinas katulad noon. So tuloy-tuloy lang po tayo. Ipapakita namin sa inyo na si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi isang politiko na kapag ka natalo, mananahimik. Si Pastor Apollo Kibuloy, matalo manalo, gagawin niya kung ano yung dapat na ginagawa niya. The most humane thing na kaya niyang gawin para sa bayang Pilipinas. Di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Sabi ko nga sa inyo, sa buong mundo, nagpapakain niya ng mga at nagpapaaral niya ng mga kabataan. Hindi lang Pilipino pinag-aaral niyan. Lahat ng meron siyang simbahan sa buong mundo. Meron siyang mga scholar na mga lokal. So ayan mga boss, nagbalik na. At magtutuloy-tuloy pa yan. Ipakikita natin, di ba sinabi naman natin yan sa inyo noon, na babalikan natin lahat ng ating mga pinuntahan
At magkakawang gawa tayo dyan. Care of Pastor Apollo Quiboloy. Yan po ang kautos-utusan niya sa amin na, Boss Dada, lahat ng mga pinuntahan mo, nangampanya ka, nagsalita ka, nangako ka sa kanila. Kahit hindi tayo nanalo, gagawin natin yung mga ipinangako natin sa kanila. Ganyan. Mahiya kayo. Ha? Kayo mga congressman na pasahod ng taong bayan, putang ina nyo. Akala naman ninyo yung mga nilalamon nyo sa araw, nilulustay nyo. Akala nyo naman pinagpaguran nyo, pera ng taong bayan dan. Kayo din mga senador, nanalo na kayo. Gawin na po natin ang tama. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang 6 years, napakabilis lang yan. Sa mga congressman, yung 3 years, napakabilis lang din yan. Puro kayo politika, puro kayo impeachment, mga hayop kayo. Wala nang palubog ng bayang Pilipinas. Away pa kayo ng away, mga buwisit. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.